Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video ay para sa mga Filipino citizens na uuwi ng Pilipinas ngayong buwan ng Disyembre 2023. Ihanda ang mga ito para walang aberya sa biyahe. Details coming right up. If you're a foreign national watching this video, we actually have an English version of this. I will leave the link in the description box for your reference. So, sa mga Pinoy na uuwi ng Pilipinas, alam natin, madami-dami ang uuwi ng Pilipinas ngayong Disyembre. Ang Bureau of Immigration ay umaasa or expected travelers na darating sa Pilipinas ay 1.5 million travelers. So, hindi ako nagtataka kasi nga, kadalasan, yung mga kababayan natin gusto talagang magpasko at magbagong taon kasama ang pamilya, mga kaibigan, mga relatives sa espesyal na okasyon na ito. Kung ikaw ay babiyahe patungong Pilipinas para sa buwan ng Disyembre 2023, ito ang iyong mga dapat ihanda. Kung ikaw ay isang Filipino citizen, syempre, yung pasaporte mo. Kung ikaw ay pauwi ng Pilipinas at nag-aalala ka na, 4 months na lang yung validity ng passport ko, baka hindi ako papasukin ng Pilipinas. Pwede po yun. Kasi yung 6 months rule, kapag uuwi ka lang ng Pilipinas kasi iba din ang patakaran kung ikaw ay palabas ng Pilipinas. Kung ikaw ay pauwi ng Pilipinas at yung pasaporte mo, 4 na buwan na lang yung natitira at mag-e-expire na, makakauwi ka pa rin, pasasakayin ka pa rin ng eroplano. Nasa Philippine law po yan na tatanggapin pa rin kayo kasi ikaw ay isang Filipino citizen. Para sa mga dual citizen naman, kasi dalawa yung pasaporte nyo, isang foreign passport at isang Philippine passport. Meron din namang mga dual citizen na hindi nag-a-apply ng Philippine passport at yung ginagamit lang nila is yung dual citizenship documents nila. Importante na yung foreign passport ninyo ay valid. So, kung yung foreign passport ninyo is less than 6 months na lang ang validity, nako, madedenay ka niyan sa pagsakay sa aeroplano kasi yung 6 months rule mag-a-apply talaga yun sa mga foreign passport holder. Kahit na mapatunayan mo na ikaw ay isang dual citizen. So, tandaan po natin yan, lalo na sa ating mga kabayang mga dual citizen. Doon naman sa mga kabayan nating mga green card holder, mga residente ng isang particular na bansa, dalhin nyo po yung patunay na kayo ay residente. For example, yung green card ninyo, yung resident card ninyo, dalhin nyo po yun kasi chine-check yun during immigration process. Kahit din sa pag-check-in sa aeroplano, chine-check pa rin yun kasi kahit na Philippine passport holder ka, kailangan pa rin nila mag-check kung ikaw ba ay tourist, kung ikaw ba ay residente ng isang bansa, or ikaw ay green card holder. So, importante, meron kayo nun. Kung kayo ay under sa kategoryang ito. At syempre, yung mga ticket natin, kasi hindi naman tayo makakasakay or hindi tayo makakauwi kung wala tayong plane ticket. So, dapat meron tayong plane ticket. Ang mga Filipino citizen, hindi nire-require ng round-trip ticket. For example, ikaw ay isang residente ng Amerika or for example, ikaw ay isang dual citizen ng Amerika, pwede kang umuwi ng Pilipinas on a one-way ticket. Kasi yung ibang mga kategorya, kailangan talaga may ipakita silang return ticket or onward ticket. As a Filipino citizen or dual citizen, wala po yun. Hindi po nila hinahanap na, oy, dapat may return ticket ka, oy, dapat may onward ticket ka. Pwede kang umuwi ng Pilipinas na one-way ticket lang. At kung kasama ninyo ang inyong mga foreign spouses, yung mga nakapag-asawa ng mga foreigner, or kasama nyo yung mga anak ninyo, mga foreign children nyo, kasali din sila doon sa privilege na yon, na hindi nila kailangan mag-book ng return ticket or onward ticket. One-way ticket, sapat na. Pero kailangan nyo ipakita yung inyong mga marriage certificate or birth certificate ng mga bata. Ito, pinaka-importante talaga, yung e-travel. Ang e-travel, mandatory po ito. Kaka-announce lang ito ng Bureau of Immigration. Actually, ang dami na nilang in-announce sa kanilang page kasi may iba talaga nakakaligtaang magrehistro sa e-travel. Meron namang iba na nakikinig sa ibang mga traveler na, uy, wag ka nang magrehistro kasi hindi naman hinahanap sa airport.
Wag po tayong ganun kasi porket hindi hinanap sa inyo, hindi ibig sabihin yung experience ninyo, ganun din yung magiging experience ng isang kabayan natin. Paano kung hinanapan yun? Sinong sisisihin? Di mas lalong madedelay yun sa flight nila. Kasi kailangan talaga mag-register sa e-travel kasi wala na yung papel-papel. Ang e-travel po ang nagpalit noon. Pinalitan nyo ng e-travel. Kung dati, nag-fill out tayo ng mga papeles sa aeroplano bago tayo dumating ng Pilipinas, wala na po yun ngayon. Ang e-travel, pwede ka magrehistro 3 araw bago ka umalis papuntang Pilipinas. So, 3 araw yon. Kung wala namang kakayahan talagang magrehistro sa e-travel, pwede naman kayong magpatulong sa inyong kapamilya, kapatid, kapuso ba dyan, yung pwedeng tumulong sa inyo na magrehistro. Pwede po yon. Ang e-travel, may 6 na steps. Pero 2 dun, wala ka nang gagawin kasi as is na. Hindi mo na kailangang baguhin pa yon or hindi mo na kailangang i-edit pa yon kasi yun yung COVID-19 restriction before. Pero na-lift na yon, so wala ka na dapat alalahanin doon, next mo na yon, tapos ka na. Ang e-travel, 5 minutes lang, tapos na. Tandaan din, ang e-travel is 100% free. Huwag po kayo magpaloko sa mga scammer online kasi sus, ang dami nating mga kabayan na na-scam dahil nag-register sa ibang website kasi nga nag-o-offer ng e-travel pero siningil sila, wala po dapat bayad yon. Pwede nyo po itong i-print, pwede nyo din itong screenshot sa mga phone ninyo, either way, tanggap po yon. Kung may mga ilang kabayan tayo na nagsasabi na hindi na chinek yung e-travel, kasi yung DICT, sila yung in charge sa e-travel. Sila yung tech company na talaga, yung gumawa ng e-travel. Kasi nga, sabi nila, kapag na-scan yung pasaporte ninyo, wala na yon. Nakikita na nila sa system nila na nakapag-rehistro ka na, kaya hindi ka na tinatanong. Meron din namang mga ilan-ilan na nagtatanong talaga. So, maigi talaga na nakapaghanda ka na nakapag-rehistro ka sa e-travel kasi kailangan talaga yan, mandatory, ika nga, ng Bureau of Immigration. Kasi sa kaalaman ng lahat, ang e-travel ay pagmamay-ari ng Bureau of Immigration. Nire-remind ng Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco na magrehistro para mas maging madali yung proseso ninyo pagdating ng Pilipinas. Kasi sa e-travel, magre-rely yung mga immigration officers natin para hindi ka na nila i-manual check kasi andun na talaga sa system, makikita na nila, mas mabilis kang makalabas. Lalong-lalo na ngayon, magpapasko, mag-New Year, ang daming uuwi, ang dami ding mag-out of town, mag-out of the country. So, dagsa talaga yung mga biyahero sa airport. Ang e-travel, makakatulong ito na mabawasan yung paglinya nyo ng mahaba, mabawasan yung proseso na manual kasi nga online na. Kaya tandaan natin kabayan, kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas as a Filipino citizen, yun na lang yung mga kakailanganin mo. Pasaporte, ticket, kung ikaw man ay isang residente or green card holder, dalhin mo yun, at saka yung e-travel mo syempre. Sa mga kabayan natin, mga OFW, ganun pa rin yung inyong mga requirements sa pag-uwi ng Pilipinas, pasaporte, ticket, e-travel. May naririnig ako na kailangan nyo ng EOC. Ang tanda ko, ang EOC, kailangan yun kapag kayo ay pabalik na sa inyong mga amo or pabalik na sa inyong mga trabaho. Pero i-check nyo pa rin po yung EOC pass na sinasabi nila para walang hassle pagdating nyo ng Pilipinas. So, tandaan po yan kabayan, kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas kasi gusto mong magpasko, mismo ng mga pagkaing Pinoy, matagal-tagal kang hindi nakauwi ng Pilipinas, ihanda yung mga sinabi ko para walang aberya ang inyong pagbiyahe sa Pilipinas ngayong buwan ng Disyembre. So, ito po ang ating latest travel updates para sa mga Filipino citizens na uuwi ng Pilipinas ngayong buwan ng Disyembre 2023. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, huwag pong mag-atubiling mag-comment sa video ito or pwede nyo po ako i-direct message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. Ipagpaumanhin nyo po kung hindi ako nakakapag-reply agad. Pero iisa-isahin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli, ako'y nagpapasalamat sa patuloy na suporta sa aming channel, The Eton Squad, at sa aming pamilya. Naway ang inyong biyahe sa Pilipinas ngayong buwan ng Disyembre ay malumanay at hassle-free. Mag-ingat po kayo sa biyahe, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.